Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga kapatid at sa atin pong mga panauhin. Ganon din po sa atin pong mga senior sa ibaba at ganon din sa mga manonood po sa YouTube mamaya. No? Magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos, ay muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ang mga paghahandog namin kanina ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Nawa ang mga puso namin ay naging maputi, maayos at malinis sa inyong harapan. At wala pong anumang halong ibang motibo o anumang dungis, Panginoong Diyos, na hindi po nakalulugod sa inyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na kayo ang siyang manguna sa aming kalagitnaan at sa bahaging ito ng aming gawain ay mangusap po kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ipahayag ninyo ang inyong kalooban, Panginoon, at kami naman, Panginoong Diyos, ay makinig ng mabuti. Higit sa lahat ay maunawaan namin ang lahat ng mga ito sa tulong at gabay ng inyong banal na Espiritu. Patuloy na mangusap ka sa aming mga kalooban. Higit sa lahat ay maisagawa namin, Panginoon, ang inyong layunin sa aming mga buhay. Kayo ang maghari sa amin sa umagang ito at ang lahat ng kapurihan, kalwalatian at kadakilaan ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, ang mensahe pong napakinggan ay may kinalaman po ukol doon sa kapangyarihan ng Diyos tungo sa mga sumasampalataya sa Kanya. At pinahayag sa pamamagitan ng mensahe kung paanong ang kapangyarihang ito ng Diyos ay nakikita, napapahayag sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mananampalataya. Tayo man, mga kapatid, ay limitado sa atin pong sariling kakayahan, sa atin pong mga abilidad. Kaunti lamang ang atin pong kayang gawin, lalo na nga po tayo po ay mahina, at marami pong mga hinaharap na mga suliranin habang tayo nandito sa mundo at sa atin pong katawang lupa. No? Talagang kung tutuusin, wala tayong kapangyarihan at wala po tayong magagawa ukol sa larangang espiritual kung hindi na lamang dahil sa gawa ng ating pong Panginoon. Salamat sa kanyang intervention sa ating pong buhay. Kung wala po tayo, mananatili lamang po tayo sa ating likas na kalagayan. Kaya bahagi din ng aral po na iyon ay yung paalala na huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Mabuting tayo po ay umasa sa makapangyarihang at matinding kakayahan ng ating pong Panginoon, lalo na kung paano niya po ito ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kailangan natin munang maunawaan ang lalim at lawak ng kanyang kapahayagan sa pamamagitan ng mga kanyang ginawa para atin din pong ma-appreciate lahat ng ito. No? Yun po madalas ang isa sa mga nagiging problema po ng mananampalataya. No? Hindi yung pong kakulangan ng kapangyarihan ng Diyos o yung kakulangan ng pagkilos ng Diyos, kundi yung kakulangan po ng kaunawaan ng tao. No? Hindi niya nararamdaman yung pagkilos ng Diyos kasi hindi niya alam na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. No? And this is syempre very, very obvious po ito, lalo na pag tinignan mo po ang buhay at kalooban o kaisipan ng mga hindi mananampalataya. What is easily attributed to God is forgotten or set aside. No? Yung para sa Diyos ay binabaliwala lang. No? Hindi nila ito kinikilala. Pero mag-ingat dahil tayo rin po ay maaaring mahulog sa ganun pong kaisipan. No? Na para bang, lalo na siguro ngayon, pag tinitignan po siguro ng ilan sa atin ang nangyayari sa mundo, nangyayari sa ating bansa, parang sasabihin mo ba, meron bang may lakas ng loob? Sino man sa atin na magsabi na parang walang ginagawa ang Diyos? Talaga ba? Talaga ba? O baka hindi mo lang talaga kasi nakikita. Hindi mo lang kasi talaga alam. Hindi mo lang kasi talaga nararamdaman o nararanasan ang mga bagay na ito. Again, you cannot appreciate anything from God if you do not
first realize or understand what He is doing. Yan, napakahalaga na sa atin pong buhay, ang atin pong laging, we are always using the filter of the Word of God. No? Sa bawat bahagi ng buhay, sa bawat pagkakataon, tinitignan natin ang lahat ng aspeto ng buhay natin sa pamamagitan ng lente ng salita po niya. No? Kaya ngayong araw na ito, sa atin pong pakikinig ng kanyang kapahayagan, atin pong titignan at tutunghayang mabuti ang ginawa ng Diyos, no? Ang kanyang makapangyarihang gawa na nagbunga ng kaligtasan sa mga tao, kasama na po tayo. No? Ang sentro po nito ay walang iba kundi ang kanyang ebanghelyo. At ang ebanghelyo naman mismo ay nakasentro din sa walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo ay ang mensaheng hindi po nagbabago ng probidensya ng Diyos para po sa tao. Pinapahayag nito ang tagapagligtas na ibinigay ang kanyang sariling buhay bilang kabayaran, katubusan para sa iba. No? Marami pong nakakapakinig, marami pong naririnig ang mga salitang ito, pero hindi po lahat ay naniniwala. No? Pero para sa ilan na tunay na naniwala at sumampalataya, hindi lang nila ito naintindihan, kundi naranasan po nila ang biyaya o kagandahang loob ng Diyos mismo sa kanilang mga buhay at sila ay nabago magpakailan paman. Ang mga tunay na mananampalataya ay ipapatotoo ang katotohanan pong ito. Marami ay nandito, marami nasa atin po mismong kinabibilangan po. Pero hindi po doon dapat tayo humihinto. No? Ang Biblia po ay maliwanag sa kanyang pahayag ng mensahe at makita po natin ano ang kanyang layunin, anong layunin ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng biyayang ito na dumating. No? So sa umaga naman pong ito, ang atin pong mensahe, pamagat po ay the fruit of our union with God. No? Ang bunga ng ating pakikipag-isa sa atin pong Panginoon. No? Wala naman talagang dapat ibang kasagutan kapag hinarap ng tao ang paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo. No? Wala naman na talagang ibang response dapat ang tao liban sa pananampalataya at pananalig sa Kanya. No? Ngunit naintindihan natin na iba talaga ang realidad ng buhay at kailangan po talaga, kailangan sa pamamagitan ng atin din pong kasipagan, sa pamamagitan din po ng atin pong pagpupuri at pagsamba sa atin pong Panginoon, kailangan nating maging masigasig sa kapahayagan ng mensahe pong ito. No? Pero muli, lagi din po nating alalahanin na hindi po nagtatapos ang buhay sa araw ng iyong kaligtasan. No? At alam ko pong ito ay maaaring gasgas na po sa atin pong pandinig, pero kaya po ganun kasi yun po yung totoo. No? Kaya po ganun ay dahil yun naman po talaga ang katotohanan. No? Madalas pong sabihin sa iba't ibang paraan, ang kaligtasan po hindi po ang pagtatapos kundi ang pagsisimula pa lamang. It is not the end of the journey, it is only the beginning. No? Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, patuloy pa rin po tayong binabago ng Diyos patungo sa pagiging katulad ng kanyang anak, no? Na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa atin ukol sa mga bagay na ito? Number one, that we are privileged to become God's children. Isa po itong biyaya at pribilehyo na wala pong katulad at wala pong kapantay sa buhay na ito. Ang mapabilang sa mga taong tinatawag na anak ng Diyos, no? Sons and daughters of the mighty God, it is a great honor, a great privilege, and a great blessing. No? Alam po natin ang lahat ng implikasyon ng pagiging anak. Pinapahiwatig nito ang isang malapit na relasyon sa atin pong Panginoon. No? Pero higit ito sa isang titulo, higit ito sa katayuang pansosyal. No? Ano nga ba ang dahilan bakit gugustuhin ninuman ang pagiging anak ng Diyos? Pinapahayag ng salita po niya dahil tanging ang mga anak lamang ng Diyos ang siyang makakapasok at makakapunta sa kanyang
presensya. No? Sabi po dito sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. No? Ang kaligtasan at ang langit, no? O ang buhay na walang hanggan ay magkatali po. No? Magkadugtong po ang dalawang ito sa katotohanan ng pagiging anak ng Diyos. No? Ang pagiging anak ay meron pong mabuting bunga. At kung hindi ka anak, ano po ang pinapahiwatig ng kanyang salita? Again, as we have heard many times, in the kingdom of God, there is no middle ground. No? Habang dito po siguro sa sanlibutan ay makakatagal ka o makakalayo ka sa pagiging neutral mo sa maraming bagay, sa maraming aspeto, sa maraming usapin at kaisipan. Ang katotohanan po sa kaharian po ng Diyos, wala pong ganon. There is no neutrality, there is no middle ground, wala pong gitna, wala pong wala pong ganitong dakong ito, no? Ang sabi po sa aklat po ng Roma, Kabanata 1, 18, pinatotohanan ito, sabi po, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. No? If you are not a child of God, you are at war with God. You are the enemy of God. And you have enmity with Him. Hindi po maganda ang inyong relasyon. No? And this is something that should be noted. No? Kahit po sa atin pong kahit po siguro sa atin pong paliwanag at pagpapahayag ng mensahe ni Kristo, mensahe ng Ebanghelyo, lagi ko pong dinadagdag sa akin pong paliwanag po why is there this sense of urgency? No? Maraming bagay sa buhay, alam mo yun, pwede mong idugtong sa dulo, pero ikaw bahala. Pero alam mo yun, kung kailan ka available, kung kailan mo gusto, sa maraming bagay pwede mo pong idagdag yung ganong clause o yung ganon pong argumento po Pero ano mo yun, or siguro diretsuhin ko na sa mas madalas pong mabanggit na phrase there's no rush, 'di ba? Okay lang, wag kang magmadali, 'di ba? Sa maraming bagay pwede mo sabihin 'yon. Sa buhay, sa edukasyon, sa trabaho, no rush. Sa negosyo, sa mga transaksyon. But in the pronouncement of the gospel, hindi natin pwedeng idugtong yun sa dulo . Hindi po not in good conscience. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na pagtapos kong ipahayag ang problema ng kasalanan, ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan at ang tanging pag-asa ay pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang paghahandog ng kanyang sariling buhay, hindi ko po pwedeng idugtong sa dulo na, but there's no rush. Pero okay lang, huwag kang magmadali. Pag-isipan mong, hindi siya applicable sa bagay na ito. No? And there's no middle ground. Kung hindi po maayos ang katayuan ng isang tao, kung ang isang tao ay hindi po kumikilala sa Diyos, wala po siyang ugnayan na maayos sa Diyos, meron pa rin namang ugnayan ang lahat ng tao sa Kanya. Because every person has a relationship with our God. The question remains is it a good relationship or a bad one? Lahat tayo may relasyon sa Diyos. Just like kung tutuusin, pag ginawa po nating teknikal, lahat ng tao may buhay na walang hanggan. No? Hindi po yun controversial. Lahat ng tao may buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan ka dadalhin ng buhay na ito? Buhay na walang hanggan sa paraiso, sa presensya ng Diyos, o buhay na walang hanggan sa impyerno, hiwalay sa presensya ng Diyos magpakailanman. Both of those are still eternal. No? Kaya hindi po dapat, this reminds us that we should not give any sort of false sense of security. Huwag mong dayain. Ayoko pong siguro masyadong matindi kung sasabihin kong lokohin. Wala namang gagawa noon ng sadyaan kung ikaw ay totoong mananampalataya. Pero ang maaaring mangyari ay madaya mo
no? Sa pamamagitan ng anumang paraan, ang iyong kausap, ang iyong pinapaliwanagan, dahil hindi niya maramdaman, hindi niya makita yung kanyang tunay na kalagayan. No? The more that we avoid the heavy topic of sin and punishment, the more the gospel loses its power. No? Nawawalan siya ng tapang. Nawawalan po siya ng essence nito. Kasi ang nangyayari po parang ayan ang gospel, kung gusto mo lang. Wala namang masama diyan kung gusto mo. Hindi eh. Alam po nating walang sapilitan ito, pero gagawin ko sa lahat ng makakaya ko na ipaliwanag na kailangan nyo to. Kailangan nyo to. Kawawa tayo pag wala nito. Kawawa ka pagka tinanggihan mo ito. Pag tinanggihan mo ito, wala nang kapalit, wala nang karugtong, wala nang kasunod na tutulong pa sa iyo. It is the gospel or nothing else. No? Kung hindi ka anak ng Diyos, ano ka? Ikaw ay kaaway ng Diyos. Ikaw ay kalaban, ikaw ay makasalanan, ikaw ay paparusahan. Ang tanging mamanahin mo ay kamatayan. No? So all the more, pag nakita mo yon, pag naintindihan mo yon, yung dakong iyon, makikita mo rin all the more na naha-highlight yung kabutihan ng Diyos na, teka, sinasabi mo na hindi lang tayo ginawang kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And again, we have heard this many times, kung tayo ay dating kaaway ngayon sa pamamagitan ni Kristo ay ginawang kaibigan ng Diyos, that would be a great blessing. Pero higit doon ang ginawa ng Panginoon. Ginawa po niya tayong mga anak. No? Ginawa po niya tayong mga anak. We were welcomed into His presence, into His family with Jesus Christ being the firstborn. Dahil siya ang tunay na Diyos, siya ang sa Kanya ipagkakaloob o binibigay ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng biyaya. And we who are in Christ are sharing in Him, in Christ, all of these things. No? Yun po ang mensaheng ito. No? Kaya nakalulungkot makita at isipin ang tunay na kalagayan ng atin pong mundo. No? Maraming naghahanap, maraming nagsusubok, marami pong nag-a-attempt hanapin ang mga bagay na espiritual, hanapin ang mga dako ng pagiging makadiyos. No? Pero dahil nga po mismo sa atin pong problema ng kasalanan, ang atin pong fallen nature, no? It prevents us from having a proper and good standing with God. No? Kaya't anumang malungkot sabihin at isipin, anumang sikap ng tao sa kanyang sarili, hindi niya maabot ang nais ng Diyos. Hindi siya makalapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan. No? Sabi po sa Roma, Kabanatang 8, 7-8, kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. No? To be a children of God or to be a child of God, letter A, is not by intellect or tradition. No? Ito ang ginagamit pangunahin ng sanlibutan. No? Ang pagkalap ng impormasyon, ng karunungan, na maaaring dito sa pamamagitan nito ay magkaroon sila ng tamang kaisipan sa kung ano ba talaga ang tamang daan patungo sa kaayusan ng buhay, patungo sa mas mataas na antas ng kaisipan. No? At sa mahabang panahon, sa mahabang kasaysayan ng ating pong mundo, ang dami na po nating nakitang pamamaraan, kaisipan, at mga filosofiya ukol po dito. Ngunit ano po ang katotohanan? Ang babala ay nasa Kolosas, Kabanata 2, talatang 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. No?
Kung hindi man po kaisipan, tamang heritage ang kanilang ipinagmamalaki. No? Dahil kami ang lahi ang ganito, kami ang pinanganak sa lugar na ito at kung ano-ano pa. No? Makikita po natin na maliwanag ang mensahe ng Panginoon. Walang matuwid sino man po sa atin. No? Ang mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay ganun man ang kanilang iniisip at bakit nga naman hindi. No? In biblical history, to be a Jew is a very good thing, a very privileged life or a privileged position in life. No? Kaya akala nila, yun naman ang maling akala nila. Akala nila dahil lang sa kanilang lahi, dahil lang sa kanilang katayuan, ay maayos na ang kanilang kalalagayan. Sinabi ni Jesus ang katotohanan ng may matinding mga pagsuway po sa kanilang kalagayan. Ano? Ang nakasulat po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 8, 39 at hanggang 44. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. At sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Matinding dagok at napakaanghang na mga salita po, all the more na yung mga Hudyo, lalo na yung mga religious leaders, galit na nga po kay Jesus eh. No, mas lalo pa po siguro silang nagngit-ngit sa galit matapos marinig ang mga salita pong ito. No. Claiming to be from Abraham, they were literally by blood from Abraham, but not in spirit. Malayo po kung titignan po natin ang tunay nilang kalagayan. No? Kung sana pinanigan nila ang katayuan ng kanilang ama, ang ama na tinatukoy nila na si Abraham ay naging malapit sa Diyos, lumakad sa kanyang kalooban. Hindi man po siya perpekto, pero nakita po natin ang kanyang pananampalataya. No? Ngunit ang mga taong ito ay tinatanggi ang katotohanan at sila pa ang may ganang tawaging Satanas ang ating Panginoon. No? Kaya't meron man pong pakinabang siguro ang kaisipan, ang karunungan ng mundo, o siguro hindi po naman lahat ng tradisyon, hindi naman porket basta sinabi mong tradisyon ay automatic masama po. Marami pong aral o karunungan dito sa mundo, marami pong mga tradisyong may mabuting asal, mabuting punto na pinapahayag. Ito man ay kapos kung ang pinag-uusapan po natin ay paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. No? Wala po itong naidaragdag sa puntong ito. No? Hindi po sa pamamagitan nito, at letter B, hindi din po sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No? Hirap ang iyong kalagayan, hirap ang iyong katayuan, idaan mo na lang sa sipag. Yan po ay makabuluhang payo kung sanlibutan po ang atin pong tinitignan. No? Wala ka nito, daan mo na lang sa sipag. No? Maybe useful for certain things in the world, in the flesh, but hindi po ito, again, makakabuti. Wala po itong maidudulot na mabuti sa ating pong katayuan sa harapan ng ating pong Panginoon. Being virtuous, being good, being morally upright
is valuable here on earth. It is valuable. Mahalagat po ito, no? At meron po itong mabuting binubunga at nilalayon kung ipapakita natin, ikikilos natin, iuugali natin ang mga bagay na ito. But no amount of good moral standing will enable any person to enter into the kingdom of God. No amount of good works will be able to help you to enter heaven. No? Dahil wala po. At ang pahayag ng salita po ng Diyos ay maliwanag po dito dahil kahit ang pinakamabuti nating gawa ay marumi pa rin sa kanyang harapan. Sabi po sa Isayas 64, talatang 6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. No? Mabuti man ito sa atin pong pananaw, mabuti man ang mga gawang ito sa pananaw ng mundo, ito man ay nababahiran pa po ng dungis, no, ng karumihan ng atin pong pagiging makasalanan. No? And again, sabi nga po ng talata po dito sa kay Isaias po, no, maruming basahan po, and ito'y nakakamanghang isipin kasi naintindihan po ng mga tao ito noon. Nung una itong sabihin ni Isaias, naintindihan din po natin ito ngayon. No? Sabi ko nga po, lagi pong vivid yun pong image ng maruming basahan sa akin pong isip. Sasabihin ng historical context na ay may kinalaman ito sa sa karumihan ng katawan ng tao, sa karumihan ng mga umaagos na mga bagay galing sa katawan. Pero kung ilalagay po natin sa common idea ng atin pong kapanahunan ngayon, yung maruming basahan pero marumi na, di ba? There comes a point in time na wala na siyang pakinabang. There comes a point in time pag yung basahan na marumi ay sobrang dumi na, ang pwede nilang gawin sa kanya ay itapon na lang. Bakit? Kasi basahan man siya, pero dahil sa sobrang karumihan niya, nakita mo yung lamesa marumi, kunin mo yung maruming basahan, binasa mo ng konti. Pag pinunasan mo yung lamesa, anong nangyari? Mas dumumi palalo. And that's the idea. At para sa akin, angkop na angkop yung ideyang iyon sa pinapahayag na aral po ng Biblia ukol sa atin pong pagiging makasalanan. Everything we touch, everything we say, everything that we do as sinful people, all of these things are tainted. May bahid ito lahat. Kahit anong sikap mong maging mabuti, yung mabuti mang iyon ay marumi pa rin. Hindi siya nawawala. So anong silbi niya? Hindi siya magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kahit kailan. No? Ultimo, yung akala nating nakalulugod sa Panginoon, ang siya pang aktual na naghahatid ng insulto laban sa Kanya. Hindi po nakakatuwa ang mga ginagawa po nating mga bagay na ito. Sa ating likas na kalagayan, imbis na akala siguro natin tayo ay kalulugdan, tayo ay pupurihin, mas lalo lang pong kinamumuhian ng Diyos ang atin pong kasalanan. Sabi po sa Roma, Kabanatang 3, talatang 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sa talatang 20 naman po ang sabi, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. All of these things were revealed to show how sinful we truly are. Sa ating likas na kalagayan, wala tayong solusyon sa problema pong ito. No? Alam ng Diyos ang ating mga puso. Ibig bang sabihin, walang kabuluhan yung mga ginagawang mabuti ng tao? Depende. Kung ang tatanong mo, may kabuluhan ba yung ginagawang mabuti ng tao dito sa mundo, may kabuluhan yon.
I mean, it will have a good effect. No? Sabi ng Bible, ang principle is what you sow is what you reap. No? On this earthly plane, on this world, gumawa ka ng mabuti, mabuti yun. Kaya nga tinawag na mabuti. Pero kung ang tanong mo ay may kabuluhan ba ang paggawa ko ng mabuti para sa ikaliligtas ng aking kaluluwa? May kabuluhan ba ang paggawa ko ng mabuti para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan? May kabuluhan ba ang paggawa ko ng mabuti para ako'y makapasok sa langit sa presensya ng Diyos? Ang sagot po ay wala. Wala siyang kwenta. Kahit gaano pang karami, kahit gaano pang kasincere, kahit gaano pang katindi, kahit ibigay mo pang buhay mo para sa kabutihang ito, ang pundasyon na nabubulok, wala pong maitatayong mabuti sa ibabaw po niya. Wala pong maitatayo sa ibabaw niya na tatagal o magiging matibay sa panahon. No? Because of our sinful nature, we cannot escape our condition of sinfulness and uncleanliness in the sight of God. No? So anong pag-asa sa atin? Letter C, only by experiencing the spiritual birth that is found in Jesus Christ. No? Etong letter A, etong letter B, ito yung pinakamabuti ng kaya nating gawin. That's the best we can come up with and it falls short. Kulang pa rin po ito. No? Ang tanging paraan, binanggit na, pinahayag na, sinabi na sa salita ng Diyos. Sinabi na mismo ng salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang sabi po niya sa aklat ng Juan 14, talatang 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi po sa katalinuhan natin, hindi po sa kasipagan natin, kundi sa tamang ugnayan sa atin pong Panginoong Jesus. Siya ang ibinigay ng Ama bilang paraan ng ating kaligtasan. Sabi po ni Jesus sa aklat ng Juan, kabanatang 3:3-7, sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag ka nang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli." No? Pinapatukuyan ng isang espiritual na kapanganakan na tanging nag-uugat, nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang kalooban, dahil sa kanyang kagustuhan, dahil po sa kanyang pasya, ay kaya niyang baguhin ang ating kalooban, ang puso, ang isip, ang ating pinakakatangian. No? Lahat man tayo ay pinanganak sa pisikal na paraan, lahat tayo naman ay nakatayong espiritual na patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya't wala pong dami, tagal o tindi ng effort natin ang makapagpapabago sa atin pong sariling kalagayan. No? Kung anong hindi naman natin kayang gawin, ginawa na ng Diyos para sa atin. Kumilos ang kanyang habag, ang kanyang kagandahang loob. Siya ang naglapit ng kanyang sarili sa atin. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, tayo ay mabigyang buhay. No? The spiritual birth, it does not come naturally to us. It will not be born of any human effort. It is only through the working of God, through the power of God, through the completed work of Jesus Christ. Kaya ito posible. At ito ay napapatunayan ng atin pong pananampalataya kay Kristo. No? At hanggat hindi po pinapanganak
sa espiritu ang isang tao, malayo po siya sa Panginoon. You can explain the gospel all you want. Kaya nga lagi nating pinapaalala at binabanggit, hindi po ba? Hindi tayo ang nagliligtas sa kapwa natin tao. No? Kasi kahit na tali mo yung tao, alam mo yun, itali mo yung tao sa upuan, ipaharap mo sa telebisyon, sa isang screen at may speaker, at alam mo yun, 24/7 ang lumalabas lang na palabas doon ay ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po yun ang magliligtas sa kanya. No? Hindi sa puwersahang paraan, hindi po sa dami, sa tagal ng napakinggan. Hindi po sa pamamagitan din ng kaunawaan ng tao, ito ay nagmumula lamang sa pagkilos ng Panginoon. 'Di ba? Gagamitin ng Diyos ang atin pong gawain, gagamitin ng Diyos ang atin pong pagsunod sa Kanya kung ginagawa natin ang Kanyang kalooban. Pero siya pa rin po, siya ang tanging may kapangyarihang bumuhay ng patay. And that we mean that literally and figuratively. Binuhay niya yung mga namatay physically, na bumangon silang mulit. Pero ganun din po, ang mga patay spiritually, siya lamang din po ang makapagbibigay ng buhay sa kanila. Kung bakit pag nabuhay ang espiritu ng isang tao, nagiging posible ang pananampalataya. No? Doon lamang po ito magmumula. Kaya makikita po natin ang tunay na kalagayan ng tao. No? Bakit ang tawag sa mga walang relasyon sa Diyos ay mga bulag at naliligaw? No? Dahil yun ang tunay na kalagayan po ng taong wala pa po sa piling ng Panginoon. Marami sa kanila ay subok ng subok, hanap ng paraan para mapalapit sa Diyos, maging espiritual, at kung ano-ano pa, hindi nila alam na walang kabuluhan ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa kanilang kamangmangan, ang iba sa kanila ay tinanggihan ang Diyos, tinanggihan ng tunay na Diyos, tinanggihan ng tunay na tagapagligtas, at humanap ng mga walang kabuluhang paraan para maisaayos ang kanyang sarili. No? Ang dulo ng lahat ng taong wala pong pakikipag-isa sa Diyos ay kamatayan. Kapahamakan po ang dulo po nito. No? Pinahayag na ng atin pong Panginoon ang daan patungo sa kanyang sarili, ang daan patungo sa buhay. Ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1, 12 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. No? At yun po ang pribilehyo ng pagiging anak. At ang matinding at masahol na katotohanan kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos. No? Sana'y patuloy na mangusap ang mensahe natin ngayong umagang ito sa bawat isang nakakarinig nito. No? Pero hindi nga po doon, gaya ng atin pong introduction, hindi po doon dapat ito nagtatapos. Number 2, spiritual birth must also progress. Kailangan po itong magpatuloy. Kailangan po itong umunlad. No? At ang isang mahalagang aspeto ng espiritual na kapanganakan ay mismo kung saan po ba ito o ano po ba ang dakong tinutukoy ng kapanganakan. No? Ano bang dako ito? Sa simula. No? We start at birth. And there's the key point. Start. Nagsisimula. No? Marami na pong mga lumapit sa Diyos sa pananampalataya. Ang iba ay mga mananampalataya na at unti-unting tumitibay ang kanilang pananalig sa Kanya. Ngunit meron din po, meron din pong nag-iisip na para bang ang kapanganakang espiritual ay ang pagtatapos na ng kanilang hirap, ang kanilang buhay. No? Malaking kahirapan naman at problema ang inalis sa atin sa pamamagitan ng kaligtasang ipinagkaloob. Ngunit marami pa pong karugtong, marami pa pong kasunod ito. No? If we just read the Bible,
we will find that the Christian life begins at spiritual birth, no? But it also continues. When you are born, you should grow. When you grow, you mature, no? And when you mature, doon natin makikita, doon natin matatagpuan ang ating kalalagayan na nagiging katulad ng kalagayan ng atin pong Panginoon, no? Infancy in the physical life implies the need of growth and maturity. The same goes for our spiritual life, no? Hindi nga lang sa paraang pisikal ang atin pong kinakailangan para po tayo lumago, kundi sa paraang espiritual na mismong ang Diyos din naman po ang nagkaloob sa atin. Sabi po sa 2 Pedro, Kabanata 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa kanyang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. No? Spiritual birth must progress. No? At dalawang bagay po ang makikita po natin dito. Letter A, continued infancy is unhealthy. No? At lagi po nating pinapaalala ito sa maraming pagkakataon po, pansinin niyo po ang bagong tipan. Sa bagong tipan, ipinahayag at ipinakita ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. But more than half of the New Testament pertains to what? Pertains to a life that has been surrendered to God. Pertains to a life that now follows Jesus Christ. No? Higit kalahati sa isinulat sa bagong tipan ay tumutukoy po doon sa buhay espiritual na dapat pong ipinapamuhay ngayon ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. No? More than half of the New Testament was written for this purpose. So it's a big deal. No? Hindi po ito maliit na bagay. Hindi po ito, as we always say, hindi po ito optional. Hindi ito karagdagan lamang. Hindi ito, kung meron ka lang time or kung gusto mo lamang. Hindi po. Ito ay bahagi po ng kalooban ng Panginoon na tayo ay lumago at umunlad sa atin pong espiritual na kalagayan at sa atin pong buhay, kapiling at kasama ang kanyang presensya. No? Alalahanin po natin muli, gaya sa maraming bagay, iba-iba po ang kalagayan ng bawat isang tao. No? It is also true for the spiritual, kahit na ipilit po natin, hindi po yun mangyayari. Iba po talaga. No? Ibig pong sabihin, iba-iba din po ang kalaguang espiritual kada tao kung atin pong sasaliksikin po talaga. No? Merong mabilis, merong hindi ganong kabilis. No? Meron pong talagang ang pag-unlad ay parang multiplication, exponential ang kanyang kaunlaran. Meron din po parang addition lang. Mas mabagal po 'yun. Ang punto palagi sa bawat pagkakataon na ito'y nababanggit, ang mahalaga ay lagi po tayong paabante. Lagi pong nadaragdagan, lagi pong lagi pong dumadako po sa mas mabubuti at mas magandang mga bagay sa buhay po nating espiritual. No? Kapag ang mananampalataya ay huminto, doon na po nagsisimula ang problema. Kapag ang mananampalataya hindi po ginagampanan yung mga dapat niyang ginagawa, doon na po nag-uugat ang marami pong marami pong hindi mabubuting bagay. No? Marami pong dahilan kung bakit tayo ay dapat lumago. Binanggit ito sa Biblia sa maraming iba't ibang paraan. Upang tayo maging matibay, upang tayo maging matatag, upang tayo ay hindi po matanghay ng kung ano-anong mga aral at mga maling kaisipan, upang atin pong makayanan ang tukso galing po sa mundo, galing sa kaaway at mismo galing po sa ating sariling laman. No? Kaya ito po ay hindi po natin pagsasawaang paalala. We should continue to grow. To stop growing
is is not only dangerous, it is deadly to the spirit, no? At ang masakit po dito kung minsan hindi ito mabilis na nararamdaman o naiintindihan o kumbaga hindi po ito mabilis na napapansin ng mga taong huminto na pala sila sa kanilang kalaguan. At yun po yung pinaka nakakatakot, hindi po ba? Yung salita pong makamandag yung salita pong akala. Yung akala mo kasi lumalago ka pa rin, no? Pero hindi na pala. Yung akala mo na umuunlad ka pa rin pero matagal ka na palang stagnant. Matagal na palang walang nagbabago at walang nai-improve sa buhay mo. 'Di ba? Because I don't think at ito po yung isang punto I don't think that anybody would be proud to say na ay ako nga hindi na ako lumalago eh. Walang sino mang tao kahit ganong kasama siguro ang isip ay aaminin ng diretsahan ang bagay na iyon. No. Ako nga ako masaya na ako sa pagiging immature ko. 'Di ba? Pag tinanong mong tao, very basic, very general question, sa tingin mo kapatid, lumalago ka ba? I think the obvious answer, the most common answer you will get is still yes. Yung mga honest sa kanilang sarili, sasabihin nila, sa tingin ko, sa opinion ko, tingin ko, oo naman, yung talagang may katapatan, sasabihin nila na maaaring bumabagal na sila o marami silang hinaharap na problema. But I don't think anyone would say proudly na pinili niya o sinasadya niya na manatiling immature sa kanyang buhay. Kahit siguro sa kanyang sarili, hindi niya yun maaamin. Kasi alam mong mali eh. Para ka na rin naging proud sa kasalanan eh. Kung ang isang tao ay proud sa kasalanan, malamang sa malamang hindi po yun anak ng Diyos. Again, going back to our first point. So yun po yung problem din po. Buti sana if we were all honest about it, mas madali po mas madali pong i-diagnose po yung issue kapag kaganon. Diba? Problema hindi. Pumapalag at lumalaban ang atin pong puso dahil po sa atin pong pride. No? At yun po yung pinaka-nakalulungkot at masahol. Yung pong akala mo ay nagpapatuloy ka, ngunit tumigil ka na pala. Nakahinto ka na pala at hindi mo namamalayang matagal ka na palang nakahinto sa buhay espiritual mo. No? Laging paalala po ng Biblia po at gusto ko pong laging ginagamit ang halimbawa ng iglesia ng Korinto. Kasi yung Korinto napaka-espesyal po niya in so many ways. In many bad ways, no? Maganda siyang halimbawa para sa masama, no? Ulitin ko po 'yun magandang halimbawa ang church ng Corinth kung gusto mo makita kung ano yung mga kasamaan ng tao, no? Or siguro sa mas magandang paraan, ang iglesia ng Korinto sa Bagong Tipan, yan yung halimbawa ng mga bagay na dapat mong iwasan. Yan yung mga halimbawa ng mga bagay na dapat huwag mong gawin. Yan yung leksyon at aral na pinapahayag ng buong aklat ng unang Korinto. No? Salamat sa Diyos by 2 Corinthians, ang laki na po ng improvement nila. Dahil din po siguro sa rebuke ni Apostle Paul sa 1 Corinthians. Pero yung 1 Corinthians, yan po yun. It's everything that you should not do. Everything that you as a Christian should avoid. Yan ang nakasulat po dyan. Huwag mong gagawin, huwag mong titignan, huwag mong uulitin, huwag mong gagayahin. No? Sabi nga po, yung isa sa mga pinakamatitinding pahayag ni Apostol Pablo. Marami po, bawat kabanata meron po. Pero yung isa, sa kabanatang 3, una hanggang 3 lang ang babasahin ko po. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Isa sa mga senyales
ay yung pamumuhay po sa laman. At sabi ko nga, bakit ko po laging gustong gamitin ang Korinto? Kasi kung titignan mo po ang konteksto ng Korinto, marami po dito sa mga taong ito magagaling. Marami po sa mga taong ito matatalino. Marami po sa mga taong ito marurunong. Even maybe in spiritual things. Remember, ang isang issue po nila ay yun pong mga kapahayagan ng mga espiritual na kaloob. At lumalabas sa konteksto ng aklat na ito, marami sa kanila ay may mga espiritual na kaloob. Ngunit dahil nasa laman, gaya ng nabasa po natin, ngunit dahil immature, no, dapat sana'y karne na ang kinakain, ngunit gatas pa rin, hindi na po lumago. It doesn't matter kung spiritually gifted ka. Hindi yun palatandaan, hindi yun nakakatulong kung ang iyong tunay na kalagayan naman ay hindi po talaga mabuti. No? Ang punto, and here is where the danger lies. The danger always lies in deception. Again, babalikan ko po yung salita. Akala. Yung akala mo okay ka, akala mo maayos ka, akala mo malago ka, ngunit hindi naman talaga. And again, you have to discover it through the Word of God. No? Kasi sa mundong ito, it's easier to look and sound the part. Yun po ang pinakamadaling gawin sa atin, mag-adapt. Maging kaitsura at katunog ng bagay na gusto natin maging. Pero ganun ka ba talaga? Yun ka ba talaga? Yun ba talaga ang identity mo? O ikaw ay nagkukunwari, nagpapanggap, o nagsusumikap lang na maging ganun pero hindi naman talaga? It is very unhealthy, and sabi ko nga po, hindi lang po doon, it is dangerous and deadly. No? Nakakapahamak po ang ganitong uri ng kalagayan para sa sino mang mananampalataya. Liban po dyan, we have to be aware, letter B, that there are many oppositions to our growth. No? Kailangan alam natin na iunawaan natin ang mga hadlang at mga panganib sa atin pong layunin bilang mga mananampalataya. No? Lagi po nating nababanggit, ang taong sumampalataya kay Kristo ay binago na ng Diyos. Amen? Binago na siya ng Diyos. Ngunit, siya lang ang binago, hindi ang kanyang buong kinalalagyan sa mundo. Ikaw, binago ka. Yung katabi mo na sumampalataya din sa Diyos, binago din siya. Pero yung nakapalibot sa inyong grupo ng tao na hindi kumikilala sa Diyos, taga-sanlibutan yun. Ang mundo, generally speaking, ay sanlibutan. Kaya nga mundo at sanlibutan, iisa lang po ang tawag natin o ang ibig sabihin ng mga salita pong ito. No? We live in a world that continues in its sin, continues in its rebellion against God. This is the world where genuine Christians are living today. You go about your day, your life, meeting people, talking to people who find themselves in opposition to God and His truth. No? Gone are the days ng mga taong sasabihin sa iyo ay malayo na po tayo sa panahon ang mga tao ang kanilang kalooban ay neutral lamang. No? Papaliwanag mo ang iyong katayuan bilang mananampalataya at ang maririnig mo lang sa mga tao ay, ganun ba sa inyo? Okay. Ngayon po, it is direct opposition nowadays that we are hearing and experiencing. Pag pinahayag mo ang iyong katayuan bilang mananampalataya ang maririnig mo, bakit ganun? No? Bakit ganun? Parang mali naman ata yung sinasabi mo. Parang taliwas naman ata yan sa kabutihan at kagandahan ng sanlibutang ito. They make themselves known and they are in direct opposition. Kaya nga hindi po tayo talaga makakapamuhay ng may tunay na kapayapaan sa mundong ito. No? Ang ating buhay sa nakaraan, ang buhay nating marumi,
ay patuloy pa rin hinahatak tayo pababa. Sabi po ni Juan, sa unang Juan, Banata 2, 15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. No? Lahat ng nasa sanlibutan ay pawang pandaraya at karumihan na nais tayong hatakin pababa. Alisin at sirain ang atin pong ugnayan sa Panginoon. Kahit po ang ating sariling laman ay patuloy na nagsusumigaw, ay patuloy na pinapadama ang kanyang kagustuhan, ngunit nasa sa atin na yan. Sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, tayo na po dapat ang siyang magpasya kung anong dapat natin at anong gusto nating gawin sa buhay nating ito. No? Muli, ang puntong pinapahiwatig ng letter B ay challenging po ito. At hindi ka po makatatagal, yun po yung connection nito sa kalaguan nga mismo. No? Kung bakit kailangan lumago ay dahil po dito mismo sa mga bagay na ito na matinding kapahamakan ang nais pong idulot sa atin pong buhay. Kahit kailangan po nating patuloy na mag-ingat. Salamat sa Diyos at ipinagkaloob niya ang lahat ng kanyang mga provision para sa atin. No? Tungayan po natin yung huling bahagi, number 3, because God has given us divine provisions for our spiritual growth. Sa kabutihan ng Diyos, tayo ay inihanda niya at patuloy na inihahanda po niya para po sa buhay natin sa kasalukuyan. No? Sabi po sa 2 Pedro, Kabanata 1, talatang 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. No? Kaya't muli, we have to rely on God. We have to trust in His power, trust in His process. But we also have to do our part. Hindi po tayo idle. Wala pong mangyayari kung tayo po ay nakaupo po lamang. No? Ilang mga bagay po dito, no? Letter A, we have received a new nature. No? Bagong kalikasan ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. A new nature by God, completely different to our old sinful nature. Ang maruming basahan ay pinalitan. No? Hindi lang, alam mo yun, the idea is the washing away of sin. Pero kung tutuusin mo po, it's more than just washing away. Ang ginawa po ng Diyos ay pinalitan po niya talaga ng napakalinis na kalooban ang kanyang mga anak. No? Ang layunin at mga pamamaraan ng buhay ng mananampalataya ay hindi po compatible gamit ang atin pong lumang kalikasan. It is only obtainable through the new nature that has been given to us. No? Hindi lamang tayo nakatutok, again, with just obtaining salvation. The new nature was given at the moment of new birth, and this new nature enables us to live a godly life that is pleasing to our Lord. May dahilan kung bakit ito binigay po sa atin upang tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod at ng marangal para sa ikapupuri ng pangalan ng atin pong Panginoon. No? Kaya sa pamamagitan nito, magagamit natin ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos para tayo ay makasunod sa Kanya, para maisagawa natin ang Kanyang kalooban, and that makes us continually effective in His kingdom. Kapag ang isang tao ay nahihirapan, kapag ang isang tao pumapalag ang kanyang kalooban sa mga gawain ng Espiritu,
ang lagi pong pinapaalala po dito is that you should consider, you should check yourself. Have you really accepted the new nature that is from God? Kasi yun po, no? Again, yun po yung isang labanan din po dito. Kailangan sigurado ka na tinanggap mo na talaga ang buhay sa pamamagitan ni Kristo. No? Dahil kung minsan ang nangyayari po, napapangunahan tayo ng mga panlabas na gawain. Sabi ko nga po, it's so easy to look the part, to look and sound the part. Pero talaga bang bukal ito? Talaga bang totoo ito sa atin? And you know this, mga kapatid, na posible na nangyayari po ito. I know this from experience. Because from childhood, nandito na po ako sa church. And for the longest time, I truly believed in myself na Christian na ako. But true salvation found me when I was already 18 years old. Meron pong mga taong nakakakilala ng mas bata at salamat sa Diyos na pwede pong mangyari yun. Ang punto, you can live your life doing these things, sounding Christian. Pero laging hindi nawawala yung struggle. Hindi nawawala Wala talaga wala yung espiritu ng Diyos No? Nagbibihis kang parang Kristiyano, pero hindi talaga yun ikaw. Kaya laging may struggle, laging may problema, laging nahihirapan, laging may kalumbayan, may kalungkutan, laging may disappointment. No? Laging nadadaig yung kagalakan mo ng kabigatan ng puso. Kasi hindi mo naiintindihan o hindi mo matanggap sa sarili mo na hindi talaga maayos ang iyong tunay na kalagayan. Kung wala po ang new nature na ito, lahat ng pinag-uusapan po natin ukol sa buhay ng Kristiyano ay wala pong magiging kabuluhan. Hindi mo po kasi yan magagawa sa iyong sarili. It is not through human effort that we grow in the Spirit. It is only by the grace of God. No? Katulad po ng karugtong letter B, kung ikaw ay sumampalataya, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, tinanggap mo rin ang banal na Espiritu. Again, the same applies for every point. Kung hindi ka tunay na nakipag-isa kay Kristo, you're just living in deception. Inaakala mo lang na maayos ka, pero wala talaga. Inaakala mo na nasa iyo ang Espiritu, pero hindi naman talaga. No? Sabi po sa aklat naman po ng Galatia, Kabanata 4, talatang 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. No? A privilege given to the children of God, to be able to call upon God as their Father. Tinangako ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus, at ngayon nga'y dumating na po siya. Nananahan na po siya sa puso at buhay ng bawat isang kumikilala sa Diyos at sa bawat isang tumatawag sa Diyos ng Ama. Tinawag ni Jesus na ang banal na Espiritu ay ang ating tagapagtulong. No? Dahil yun naman talaga kung sino siya. Siya ang tumutulong sa atin sa bawat dako ng atin pong buhay. Dinadala tayo, pinapaalalahanan tayo, at ginagabayan tayo sa landas na nais po ng Diyos. No? Sinusuway tayo, kinoconvict tayo, at namamagitan din po sa atin sa pamamagitan ng panalangin kapag atin pong kinakailangan. No? A very present help in our time of need. No? Dahil sa presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito ang garantiya na ang mga tunay na mananampalataya ay lagi pong may bunga sa kanilang buhay. Through the power and the guidance of the Holy Spirit, the Christian is never going to be ineffective. Kaya again, kung ikaw lamang ang gumagawa, sariling sikap, dahil wala naman talagang banal na Espiritu sa buhay mo, mahihirapan ka po. And again, wala naman pong ibang babalikan dito kundi ang simula, pananampalataya kay Kristo at pagsuko ng buhay sa kanyang kalooban. No? Yan ang pangalawa. Number 3, or letter C, we have the Word of God. No?
As our physical body needs nourishment in the form of nutrients from food, from water, the spiritual life of the believer gets its sustenance from the Word of God itself. Na? Lahat ng kailangan po natin para lumago ay binigay na po ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng Kanyang salita. Kailangan mo itong unawain, para ito ay maunawaan, kailangan mo itong basahin. Bakit mo ito inuunawa? Para ultimo ang iyong dapat gawin ay ito ay gawin at sundin. Yun yung flow. You read to understand and we understand so that we are to obey. Hindi tayo nagkakalap lamang ng impormasyon at maraming kaalaman para lang sa sariling kagustuhan. Hindi po. Ginagawa natin ito upang maisagawa natin ang Kanyang kalooban. Doon lamang po yun Doon lamang po yun magiging epektibo. No? Kaya kailangan po natin patuloy na manahan at mamalagi sa Kanyang salita. That's why, again, as physical nourishment goes, we are to be nourished daily. Paano naman po sa spiritual? No? Hindi ko alam kung paano nakaka-survive yung ibang tao weekly. Weekly lang ang sustansya mo galing sa para po sa spiritual na pamumuhay mo. Minsan nag-i-skip pa. No? Paano ka mabubuhay sa espiritu once a month ka lang kumakain? Paano yun? Hindi ka po dadatnan ng kalaguan kahit ganong katagal ka pong maghintay. No? It has to be daily. No? Hindi lamang po ito nakaantabay sa mga gawain ng church. Mahalaga po ang gawain sa church. Pero more than that, mahalaga mismo sa buhay ng mananampalataya ang pagsunod, pag-intindi, pag-unawa sa salita ng Diyos. No? Sabi po sa unang Pedro Kabanata 2, talatang 2, gaya ng sanggol kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. No? Ang pagiging sanggol dito, wala pong kinalaman sa kalaguan. Ang pagiging sanggol po dito ay binibigay bilang halimbawa para po sa punto ng pananabik. No? Hindi po sinasabing maging sanggol kayo. Hindi po. Maging sanggol kayo sa pananabik ninyo sa gatas. Ang gatas po sa usapang ito, sa kontekstong ito, ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. At gaya ng mga may anak na po sa inyo, gaya ng mga nag-aalaga ng mga bata sa inyo, gaano pong kadalas nananabik ang sanggol sa gatas? Palagi. Yun po ang tamang sagot. Palagi. No? Hindi po mabibilang ang oras. Palagi po yan. Ganon dapat daw ang atin pong pananabik sa gatas na espiritual. No? Ngayon, sumunod po dito, letter D, we have the fellowship in the body of Christ. Sabi naman po sa unang Korinto, Kabanata 12, 12 hanggang 13, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismon sa iisang espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. We have fellowship with God, we have fellowship with the Holy Spirit, with Jesus Christ, but we also have fellowship with other believers in Christ. Sila na mga tumanggap din ng mabiyayang paanyaya ng Diyos ng kaligtasan. Sila na mga sumagot sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Sila at kayo at tayo at ako, lahat po tayo inilagay sa iisang katawan ni Kristo. Bakit niya katawan? Kasi siya po ang ulo. No? Siya po ang nagmamay-ari po nito at namamahala at nasusunod po dito sa bagay na ito. No? Kaya tayo nilagay po dito upang tayo ay magpaalalahanan, upang tayo ay magpalakasan, upang tayo ay magabayan sa pamamagitan ng pagmamahalan ng mga magkakapatid. No? We are here so that we are helped in our goal of growth, in our goal of living in the power of Christ. At panghuli po, letter E, we also have been given the privilege to serve God through
through our life, through our time, through our talents, and through our efforts. No? Ito ay pribilehiyong bunga ng espiritual na kapanganakan. Napag-usapan natin kanina pa na walang kabuluhan ang anumang pong pagsusumikap sa atin pong likas na kalagayan. And that's very specific. Walang kabuluhan ang anumang pagsusumikap sa ating makasalanang kalagayan at yun po ang totoo. Pero kung tayo ngayon ay tumanggap na po ng buhay sa Diyos, tumanggap na po ng bagong kalikasan magmula sa Kanya, tumanggap na po ng pagbabago sa atin pong kalooban, ngayon ang ating pagsusumikap ay hindi na po walang kabuluhan. No? Hindi tayo nagsusumikap dahil gusto nating maligtas. Tapos na po yun eh. Naligtas ka na nga eh. No? Nagsusumikap ka ngayon dahil gusto mong iparamdam, ipadama sa Diyos na tunay na mabuti ang iyong tinanggap na kaloob at gusto mong ibigay sa Diyos ang karapat-dapat na pagsamba at pasasalamat. As I have said earlier, dito po papasok why service? Why is it always mentioned? Because we can never mention service apart from the attitude of thanksgiving, apart from that feeling of appreciation. At alam natin ano po ang emosyon ang appreciation kahit dito po sa mundo. Marami tayong ina-appreciate na bagay, marami tayong na-appreciate na mga tao dito sa lupa. Bakit hindi mo ma-appreciate o bakit hindi mo i-appreciate kung sino ang Diyos at ano ang Kanyang ginawa? Kaya nga dun din po babalik yung paalala eh. For anyone not compelled by the Spirit to serve God, kung hindi mo yun nararamdaman, matagal ka ng mananampalataya, wala kang pandama, hindi mo maramdaman sa puso mo, sa damdamin mo yung pag-uudyok na gusto kong maglingkod sa Diyos. Ako lang po itong nagsasabi nito, Ako lang po ang magsasabi po nito sa puntong ito, Sa tingin ko po meron pong malaking problema sa inyong kalagayang espiritual. Going back again, we cannot avoid that fact, going back again to the point of salvation. Kasi naalala ko po nung ako'y naligtas eh. Nung ako po'y naligtas, it was one of the first few things that passed through my mind. Salamat sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat, alam mo, mabuti pang namatay na lang sana ako, pero salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataon. My life, I've wasted my life. Walang kabuluhan ng buhay ko. Naging kabigatan lang ako ng magulang ko. But I was given that chance. And that thinking, that idea, hindi po siya mahirap, hindi po siya matumagal para ma-translate ko sa idea na anong pwede kong gawin ngayon. What can I do? No? Anong sabi po nung kanta? Yun po ang karanasan ng mananampalataya. What can I say? What can I do? But offer this life and give it all for you. That's basic for every single believer, I believe. Bakit service? Bakit nandyan yung paalala? Kasi para po sa mga mananampalataya na, paalala ito na hindi po nawawala ng kabuluhan ng ating kapaguran. Paalala ito na lahat ng atin pong paglilingkod ay nakikita ng Diyos. Kahit yung hindi nakikita ng tao, kahit yung hindi na-appreciate ng tao, nakikita po yan ng Diyos. At alam natin na anumang paglilingkod sa Diyos, yun po yung pinakamasarap sa lahat. Alam mo na anumang ipinaglilingkod mo sa Diyos ay hindi po nawawala ng kabuluhan, nawawala ng bisa. Pero doble ang paalala. Ang paalala din ito ay para po doon sa unang bahagi na nabanggit ko na. Kung wala yung ganoong pakiramdam sa iyo, you have to go back. You have to stop right now. Stop what you're doing and go back to that point of your faith. Kasi sabi ko nga po, para sa akin, isa po yan sa mga unang dadating sa buhay at kamulatan ng isang
tunay na sumampalataya sa Panginoon. Anong pwede kong gawin? Anong dapat kong gawin para ipakita ang aking pasasalamat sa kabutihang ito na ginawa ng atin pong Diyos? And to find out that our service is welcome in His kingdom. No? To find out that we have been commissioned to bring His gospel to the world. We have been commissioned to make disciples. Hindi po siya isang kabigatan. Again, I put that word there specifically. It is always a privilege. Pribilehyo po ito para po sa atin. No? Sabi po sa Efeso, Kabanata 4, 11 hanggang 13, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Binigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan para sa buhay na espiritual, buhay na mayroon pong kalaguan. Ang layunin natin ay marating ang atin pong inaasahan. Ang pagbabalik ng atin pong Panginoon, pero hindi tayo naghihintay sa wala. Hindi tayo naghihintay ng walang kabulan. We are not remaining idle. Tayo'y nagpapatuloy, tayo po'y kumikilos, tayo po'y gumagawa ayon po sa Kanyang kalooban. Sabi po sa Roma, Kabanatang 8, 13 hanggang 14, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Para po sa ating pagtatapos, patuloy na sana'y maunawaan po natin ang kapahayagan ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Huwag nating hayaan mawala ng kabuluhan ang atin pong buhay at ang atin pong gawain sa Kanyang kaharian. Ang kaligtasan ay napakahalagang unang hakbang sa tamang direksyon, pero yun lamang po siya. Unang hakbang pa lamang siya sa marami. Hindi ito ang katapusan, kundi ito pa lamang po ang panimula. No? Hanggat tayo ay may hininga sa ating katawan, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Pinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, pisikal at espiritual. Kaya't magtiwala tayo sa Kanya habang sinusunod natin ang Kanyang mga utos. No? Alalahanin natin palagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin at kaakibat nito, alalahanin din natin ang atin pong pasasalamat sa Kanyang mga kaloob na ito. No? Hindi lamang ang mga kaloob na mga biyaya, kundi yung kaloob mismo ng Kanyang anak, walang ibang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay magtapos sa panalangin. Aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa kapahayagan at kaliwanagan na hatid ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang mga aral na ito, ang mga napakinggan po namin ay manuot sa amin pong isip, sa amin pong puso, sa amin pong kalooban, Panginoon. At huwag namin mabilis na kaligtaan o kalimutan. Patuloy na intindihin namin at sundin namin ang sinasabi ng inyong mga salita. Marapat lamang na ang mga anak ng Diyos ay mamuhay para sa amin pong Panginoon, para po sa kaluguran ng aming Ama na nasa langit. Huwag nawang mawala ng bisa ang pananampalatayang nasa amin, Panginoon. Magamit namin ito sa lahat ng mabubuting bagay, mga bagay na nagbibigay kaluguran sa inyo. Patnubayan niyo kami, Panginoon, sa aming mga buhay at huwag niyong hayaan na malinlang o maligaw kami ni inuman galing sa mundong ito. Patuloy, Panginoong Diyos, kahit sa darating na mga araw, mabigyan namin kaluguran at kapurihan, tanging ang inyong pangalan lamang. Gabayan niyo kami at samahan niyo kami kahit sa mga gagawin pa po namin, kahit po sa aming fellowship, kayo po ang matanghal at matanyag, kayo lamang ang maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon. Tanggapin po nating lahat ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon,
Ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang umirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan magpakailanman at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.